Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Totoo na bang desisyon mo, anak? Pupunta ka ba talaga sa syudad para magtrabaho? Muling pagtatanong ng ama ni Jessa na si Jericho. Opo, tay. At saka kapag nakarating na ako doon at nakapag-ipon, magtatapos ako ng kolehiyo dahil gusto kong i-pursue yung architecture. At pagkatapos noon, madali ko na lang mahahanap si lola at lolo. Matagal ko nang pinangako kay mama ang bagay na yun bago siya mawala. Pero anak Jessa, sobrang mapanganib ang syudad. Maraming masamang tao ang matatagpuan doon. At saka lolo't lola mo sa palagay ko'y patay na sila. Kasi kung hindi, hinahanap na rin sana nila ako. Huwag po kayong mawala ng pag-asa at sisiguraduhin kong mapapanagot lahat ng nagtangkang pumatay sa inyo, maging ang pumatay kay tatay. Balang araw, babalik din lahat sa inyong yaman at kapalarang pinagkait sa inyo ng mga masasamang loob. Jessa anak, kalimutan mo ng pagganti. Ang nangyaring trahedya ay bunga ng pagmamahal. Hindi mo pa maunawaan sa ngayon, pero mangako ka sa akin na kung makakilala ka ng lalaking mamahalin mo doon sa syudad, huwag mong pigilan ang nararamdaman. At huwag mong hayaang may makapaghiwalay sa inyo kahit kamatayan, katulad ng nanay mo. Napatulala na lamang si Jericho habang binabalik tanaw lahat na nangyari. Ay, wala sa isip ko yan, tatay. Alam niyo namang may boyfriend na ako, si Andrew, at siya yung sigurado kung mapapangasawa ko. At saka hindi naman ako maghihigante. Hindi ko gagawin na ginawa ng mga walang puso na yon. Babawiin ko lang kung ano yung sa atin. Si Vincent baka mo, hindi ba dapat na taon na kayong walang komunikasyon magmula nang pumunta siya sa syudad? Baka naman may kasintahan na yun doon, anak. Huwag kang papayag na maging kabit dahil sa pagmamahal ha. Sunod-sunod na umiling si Jessa at hinawakan ng kamay ng kanyang ama bago ngumiti. Ay, hindi tay, ano ka ba? Hindi magagawa ni Vincent yun. Nangako siya sa akin na tatapusin niya lang ang kurso niyang pagmamedisina at babalikan niya ako. Kapag nakapagtapos naman ako ay magpapakasal kami. Hindi ka ba masaya doon, tay? Bibigyan kita ng isang apo, hindi dalawa o di kaya tatlo. Mabilis sa tinapik ni Jericho ang nagpapantas siyang anak. Aray tay, ba't yun naman ako tinapik sa noo? Para ka talagang ina mo kapag nagmahal. Pero sana'y maging katulad ka ng nanay mo na tamang taong ipaglalaban. O siya, sige na, pumapayag na ako. Huwag mo lang kalimutang tumawag sa akin kapag may problema ha. Kinabukasan din ay umalis si Jessa. Walang ibang dala kundi ang mahalagang gamit. Ang pendant ng kanyang ama na isang pagkakakilanlan kung sakaling nagkita sila ng kanyang lolo at lola at ang kanyang maliit na lampara na may aromang amoy. Hindi siya makatulog kapag hindi ito naaamoy. May dala rin siya mga patatas para ipasalubong sa boyfriend. Ito kasi ang hanap buhay ng tatay niyang si Jericho sa probinsya. Habang nasa bahay ay excited si Jess ang makita ang boyfriend. Na kay Jessa pa rin ang address na ibinigay ng boyfriend nitong si Vincent. Sa wakas, mahal, magkikita na tayo. Baka masurpresa kita sa pagdating ko. Alam kong hinihintay mo rin ang pagdating ko. Wika ni Jessa sa kanyang sarili. Nang makababa si Jessa sa bus, matapos ang mahabang biyahe, ay nagmadali na itong puntahan ng kanyang nobyo. Tama, ito yung dorm ni Andrew Vincent. Masayang kumatok si Jessa at hindi nagtagal ay nagbukas na ito. Agad namang tumambad sa kanya si Vincent, nakasando at pawis na pawis. Jessa? Gulat at tanong nito. Vincent! Vincent! Mabilis ang niyakap ni Jessa si Vincent. Namiss kita. Alam ko na miss mo rin ako. Jessa? Love, sino yan? Bakit ang tagal mo? Nanlambot si Jessa sa narinig. Isang malambing na boses ng babae. Dahan-dahang bumitaw si Jessa mula sa pagkakayakap. Nakita ni Jessa ang isang babaeng nakasuot ang bathrobe. May towel na nakapulupot sa buhok. Vincent, halos mangatal si Jessa. Sino ka ba? May karelasyon na tong lalaking to. Aalokin mo pa ng katawan mo? Masungit ang sagot ng babae kay Jessa. Ha? Anong sinasabi mo eh? Mas mukha ka pang ang bayaran kesa sa akin. Walang hiyang babaeng to.
Pinagkamalan pa akong hostess. Galit na sumbat ni Jessa dito. Abat, Vincent, sabi mo nga sa akin sino ba yung babae na yan? Anong ginagawa niyan dito? Love, si Jessa. Kababata ako dati. Taga-probinsya siya at may gusto sa akin. Hindi ko akalaing masusundan niya ako dito. Malakas na tumama ang pala ni Jessa sa mukha ni Vincent. Ang kapal na mukha mo, Vincent! Hoy, bakit mo sinampal ang boyfriend ko? At saka may girlfriend na siya. Bakit ayaw mo pa rin tantanan? Ganyan ba mga probinsyana? Desperado at mahilig manira ng relasyon? Mabilis ding sinampal ni Jessa ang babae ni Vincent. Kung may maninira mo ng relasyon dito, hindi ako yon. At walang iba kundi ikaw. Sa susunod, bago ka pumatol o kumerengkeng sa isang lalaki, siguraduhin mo munang walang sabit. Hindi yung bigla-bigla ka nalang magugulat kapag may kakatok sa bahay niyo. Ano? At ikaw, Vincent, kaya pala mahigit 4 na taon ka nang hindi nagpaparamdam sa akin? Dahil ba may babae ka na? Manloloko ka? Jessa, magpapaliwanag ako. Ano magpapaliwanag, Vincent? Bakit kailangan mong magpaliwanag sa probinsyana na yan? Mangiyak-ngiyak na sigaw ng babae. Wala na akong pakialam sa'yo, Vincent. At simula ngayon, kalimutan mo ng pinagsamahan natin at ang mga pangako sa isa't isa. Anong pangako? Hindi mo ba alam na engaged na kami? At kung sakaling pinaninindigan mo yung delusyon mo na may relasyon kayo na ng fiancé ko, gumising ka na dahil hindi papatol ang fiancé ko sa isang probinsyana. Salamat naman. Sa wakas, iniligtas mo ako sa manloloko. At ikaw, babae, siguraduhin mo lang na hindi lang ikaw yung pinangakuan ng kasala. Malay mo sa akin na nga ako, sa'yo engage, pero sa iba kinasala. Bawiin mo sinabi mo. Wala akong babawiin. Magsama kayo, parehas mga tanga. Kahit anong tapang kanina ni Jessa, ay hindi may pagkakailang nasaktan siya. Ilan taon niyang hinintay at ilan taon siyang nangarap sa wala. Ay bakit ba kasi hindi ako naniwala kay tatay? Hayan tuloy ako ngayon ang nasasaktan. Sisa ni Jessa sa kanyang sarili habang sinisipang lata sa daan. Ay, ano ka ba, Jessa? Bakit ka ba nasasaktan ni mga ganong klaseng lalaki walang kwenta lang naman? Mabuti na lang at nalaman ko agad. Singhal pa nito. Hanggang sa may nasa lubong si Jessa na isang matandang babae sa daan. Tila ba hinuhold up ng isang grupo ng kabataan. Tulong! Tulungan niyo ako! Iyak ng babae habang sumisigaw. Ibigay niyo na lamang ang mga alahas at pera niyo para hindi na kayo masaktan. Aba, ay magganap buhay kayo. Kapag nahuli kayo ng sutil kong apo, ay baka mamatay na lang kayo. Sambit na matandang babae. At na ba, nagmamatigas ka pa ha? Kahit sino pa yung apo mo, wala kaming pakialam. Akin yung bagong hasa akong kutsilyo. Nang akmang sasaksakin na lalaki ang matandang babae, ay mabilis na ibinato ni Jessa ang patatas. At sino naman ang may gawa nun? Gusto rin bang mamatay? Ako, hindi ba kayo tinuruan ng mga magulang niyo kung paano rumespeto sa matatanda? Ang lahat ay napatingin kay Jessa. Kakagaling lamang nito sa break-up pero hindi alintana na mukha siya mahina. Ah, ganon. At sino ka namang babae ka? Humanda ka, sasapitin mo dahil sa pangingela mo. At bakit? Ano gagawin niyo? Huwag niyo akong hamunin. Mga lalaki ang pinsan ko, tinuruan nila ako ng self-defense nung nasa probinsya pa ako. Walang takot na sambit ni Jessa habang malakas na nagtawa na ng mga lalaki. May probinsyanang napadpad sa syudad. Pagsisisihan mo nakialam ka. Isa-isang sumugod ang mga lalaki kay Jessa, ngunit mabilis na inilagan at pinatumba lamang ito ni Jessa. Anong akala mo? Makupad at mahinin ako? Hindi ganyan yung mga probinsyana. Hanggang sa mahawakan na ni Jessa ang braso ng lalaki. Nakadapa na ito sa sahig at tinatapakan na ni Jessa ang likod ito. Sorry po, mali ako. Mali namin sana, hindi ka namin kinalaban. Pagmamakaawa na lalaki. Ano, uulitin niyo pang magnakaw? Ang lalaki ng katawan yung mga bata kayo. Magbanat kayo ng buto. Hindi nakakabusog yung pagkain galing sa nakaw. Hindi na po, bitawan niyo na po ako ang kamay ko. Paano kung putulin ko yung kamay mo para hindi ka na makapagnakaw pa? Dahan-dahang nilalapit ni Jessa ang kutsilyong hawak niya na kanina lang ay pagmamayari ng lalaki, habang walang sawa sa paghingi ng tulong at pagmamakaawa. Wag po, parang awa niyo na, wag po. Lahat ay natigilan nang biglang may dumating na 4 na sasakyan. Marami ring mga nakaitim na bodyguards ang lumabas mula rito. Nakahilera sila. Binitiwan na ni Jess ang lalaki at nagtungo sa matandang babae. Lola, ayos lang po ba kayo?
Nasaktan po ba kayo ng mga lokong yon? Pag-aalala ni Jessa habang chinicheck ang matanda. Hindi naman iha. Salamat at dumating. Hawakan yung babae at palurin. Putulin ang lahat ng daliri at ipakain sa buhaya. Mabilis na utos ito. Mabilis na hinawakan si Jessa ng mga bodyguards at kinorner. Samantalang si Jessa naman ay nagtataka. Hoy! Bitawan niyo nga ako! Bakit niyo kayo nahawakan? Sigaw ni Jessa. Walang pwedeng manakit sa aming Madam Old Lady. Kaya kung sino man ang nangangas na humawak sa kanya ay mamamatay. Ano? Sigaw nito. Hoy, ano ba? Bitawan niyo nga siya. Mga inutil talaga kayo. Ganyan ba talaga mga tauhan ni Liam? Kung hindi dahil sa kanya, baka malamig na bangkay na ako ngayon. Mabilis na binitiwan si Jessa at lahat ay nagsorry sa kanya. Lola, bakit ba kasi kayo nandito? Mahinahong tanong ni Liam sa matanda. Aba, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mai-stress at aalis sa labas ng bahay. At saka bakit ba ang dami niyong sasakyan? Ayan lang ang bahay natin. Pinagbabatuka ng matanda si Liam. Lola naman, alam niyo naman pong hindi ko pa kaya yung hinihingi niyo eh. Makakapaghintay ito. Ano makakapaghintay? Tingnan mo, kanina muntik na akong mamatay. Hindi natin alam ang mga mangyayari. Kailan mo ba ako bibigyan ng manugang at apo kapag ba nakaratay na ako? Ay, Diyos ming bata to. Lola, aalis na po ako. Kung sakaling may masakit po sa inyo, magpa-check up po kayo. At sa susunod, wag na po kayong lalabas sa ganitong oras. Pagsingit ni Jessa. Akma nang tatalikod si Jessa nang bigla itong inawat ni Liam. Teka, May kailangan pa po ba kayo? Sumenya si Liam sa bodyguard ng kanyang kanang kamay na si Theo. Mabilis namang kumuha ng card si Theo at inabot kay Jessa. para sa pagtulong sa lola ko, tanggapin mo bilang kapalit. 100,000 ang laman yan. Hindi na. Hindi ko matatanggap yan kahit sino naman ay gagawin ang ginawa ko kapag may nakitang ganun sitwasyon. Salamat na lang po. Gastusin niyo lang yan pang check-up kay Lola. Liam, ano ka ba? 100,000 lang bang halaga ng buhay ko? Kung ayaw tanggapin na magandang babaeng yan ng card, dagdagan mo. Kalahating milyon. Utang kong buhay ko sa kanya. Kalahating milyon? Gulat itong tanong. Mabilis na kinuha ni Jess ang card kasi alam niyang tataas lang ng tataas ang offer kapag hindi niya kinuha agad. Hindi na po. Kukunin ko na po ito. Maraming salamat po. Mauna na po ako. Nang tumalikod na si Jessa at naglakad palayo, huminto ito. Tinawag niya si Liam. Hoy, ikaw! Ako? Oo, ikaw nga. Hindi ba lola mo yung si Lola? Sana, sa susunod, maging responsable kang apo. Mukha kang seryoso sa buhay pero parang pabaya ka namang apo. Ang dami-dami mong bodyguards na nakapalibot sa'yo. Pero ni isa hindi mo mabigyan ng bantay ang lola mo. At saka sa susunod, wag mo nang papasamahin ng loob niya ha. Bigay mo kung ano yung gusto niya at hiling niya dahil malapit na si Lola sa dapit hapon. Huling sambit ni Jessa bago mabilis na umalis. Ano ka mo? Ako? Pabaya? Tanong ni Liam. Aba, teka lang iha. Hindi ko pa natatanong ang pangalan mo, hoy! Bumalik ka rito! Tama na po Lola, gumagabi na. Ay, bitawan mo nga ako. Dahil sa'yo, hindi ko na natanong ang pangalan niya. Alam mo, gustong gusto kong batang yun, Liam. Sobrang ganda't dalisay ng puso. Malakas ding makipaglaban. Kung mapagbibigyan mo lang ako na mapangasawa mo siya, ay ako ng pinakamasayang tao sa mundo. Ang lalambot talaga ng puso ng mga probinsyana. Lola, tumigil na nga po kayo. Kung kani-kanino nyo na lang ako gustong ipasawa. Kahit sino, makita nyo sa daan kahit balupa. Hindi no, ang babae yun lang ang gusto kong mapangasawa mo. Kaya hanapin mo yun at bigyan niyo ako ng isang apo. Mabilis na umalis sa matanda, habang si Liam ay naiwang nagtataka at naging curious sa kung sino ba ang babaeng yon. Ay, salamat. Blessing in disguise rin yung si Lola. Ngayong gabi, wala akong matitirahan dahil sa buwisit na Vincent yon. Pero dahil sa perang binigay ni Lola, nakahanap ako ng rush at comfortable na apartment. Bukas sa bukas, mag-a-apply na ako. Buong gabing iniisip ni Jess sa mga nangyari. Kakarating niya pa lang sa syudad, ay marami na siyang nangyari sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang magagawa siyang lokohin ni Vincent. Ay, naiinis pa rin ako. Tandaan mo, Vincent. Ipapakita ko sa yung sinayang mo. Ay, teka. Dapat pa ba ako magpakita sa kanya matapos sa mga ginawa niya? Ay, naku, Jessa. Mag-isip ka nga. Kinabukasan ay pumunta si Jessa sa isang club na puro mayayaman ang nagiging customer upang mag-apply ng trabaho bilang waitress.
Ito pa lang ang naiisip ni Jessa na makakapasok ka agad. Paano ba naman? Marami pang kailangan gawin upang matanggap sa mga regular na trabaho. Kung wala kang backer, baka sa susunod na buwan ka patawagan. Ayos lang yan, Jessa. Wala namang masama sa magiging trabaho mo. Isa pa, hindi delikado dahil waitress ka lang naman. At kapag makaipon ka na pambayad ng entrance exam sa top school ng bansa, titigil ka na rito. Pagmamotivate ni Jessa sa sarili niya. Ana, ihatid mo muna tong wine na ito doon kay Mr. Chu, room 264. Boss, pwede bang si Jessa muna? May ihatid din kasi ako roon sa suki kong kliyente eh. Oo boss. Ako na po yung maghahatid. Ana, pumunta ka na doon sa kliyente mo. O siya, sige Jessa. Ihatid mo to. Siya nga pala, si Mr. Chu ay isa sa mayaman sa syudad. At huwag mo siyang gagalitin dahil sobrang maras ng pamilya nila. Kahit ang babae pa. Medyo kinabahan si Jessa sa narinig mula sa boss. Pero sigurado naman si Jessa na hindi niya ito magagalit. Sige po boss, ako na pong bahala. Ani Jessa sa boss sabay kuha ng isang bote ng alak. Grabe talagang mayayaman. Handang sumira ng buhay dahil sa karahasan. Paano'y madali lang sa kanilang umapi ng mga nasa laylayan? Ay nako. Umakyat na si Jessa upang hanapin ang room 264. Walang masyadong tao sa hallway. 262, 263, 264. Oh, tama, ito na nga yun. Kumatok si Jessa ng 3 beses nang biglang may magbukas ng pinto. Isang lalaki na tila ba tauhan ng siga. Boss, nandito na po ang alak. Ani lalaki habang nakabukas ang pinto. Tanaw na tanaw ni Jessa ang lalaking nakaupo. Mayroong 4 na babaeng nakapalibot dito. 2 hinihilot ang likod niya, samantalang ang 2 naman ay nakakandong habang sinusubuan ng lalaki. Ito pala yung Mr. Chu na tinutukoy nila. Halatang ginagawan tubig ang ala kaya ang laki na ng tiyan. Suga pa sa babae. Wala ba tong asawa at pamilya? Bulong ni Jessa sa sarili. Dito na po ako, sir. Tumawag na lang po kayo kung may kailangan pa kayo. Salamat. Enjoy and have a happy night. Nang yumuko si Jessa ay agad na itong tumalikod. Nang lalakad na papalayo ay mabilis na nagsalita si Mr. Chu. Ay, sino yung magandang babae na yan? Papasukin mo rito. Ang ganda at ang kinis ng hita. Ako? Sir, mawalang galang na po. Hindi po ako prosti dito. Waitress lang po ako. Kung kailangan niyo pa po ng babae, tatawag ako para sa inyo. Pasok. Aba, demanding. Sasabihin ko ulit sa inyo, hindi na po yan sakop ng trabaho ko. Galit na si Jessa ngunit pinipilit niya pa rin kumalma dahil bahagi ito ng trabaho niya. Mabilis na tumayo si Mr. Chu dahilan upang magkandahulog-hulog ang mga babae na nakakandong sa kanya at malakas sa sumigaw. Ako ay isang Chu at lahat ng gusto ko'y makukuha ko. Palabasin niyo mga babaeng ito at ipasok niyo sa akin yan. Sa pilitang pinasok si Jessa sa kwarto ng mga tauhan ni Mr. Chu habang wala naman sawang nagpupumiglas at sumisigaw si Jessa. Bitawan niyo ako! Wala akong pakialam kung ano pang apelyido niyo! Bitawan niyo ako! Tulong! Tulong! Pagpupumiglas si Jessa, masyadong malakas ang puwersa ng mga tauhan ni Mr. Chu. Sir, parang pamilyar yung babaeng pinasok doon sa room ni Mr. Chu. Biglang napahinto si Andrew, ang kanang kamay ni Liam nang makita si Jessa. Sino? Parang yung babaeng tumulong kay Madam Old Lady. Balita ko, probinsyana yun. Hindi na naman ang mga ganitong lugar. Baka nagkakamali ka lang. Hindi po sir, siya talaga yun. At kung siya nga, ano naman pakialam ko. Alam mo sobrang kahiligan ni Mr. Chu sa mga babae. Kasalanan niya na kung bakit siya napunta riyan. Bumuntong hininga na lang si Andrew at sumabay na sa pagpasok ni Liam sa kanilang room. Sa kabilang banda ay naroon pa rin si Jessa. Patuloy na hinaharas si Mr. Chu. Huwag mo kong hahawakan, lalabanan kita. Nakikiusap ako sa'yo. Ayan ang gusto ko, matapang. Pero iha, hindi mo alam kung paano ako magalit. Kaya kung magmamatigas ka pa, papatayin kita. Lumayo ka! Lumayo ka, ang baho mo! Nasa balcony ng kwarto ang mga tauhan ni Mr. Chu, kung kaya 2 lang silang nasa loob. Buong lakas sa sinipa ni Jessa ang ari ni Mr. Chu, kung kaya mula sa pagkakailalim sa lalaking ito ay nakatayo si Jessa. Buong akala niya ay makakatakbo na siya na mabilis. Nang bigla itong hawakan ni Mr. Chu,
Mabilis ding binuksan ni Mr. Chu ang air refresher kung saan droga ang laman nito. Kung kaya naman unti-unting nanghihina si Jessa. Ang lakas ng loob mo saktan ako. At bilang kabayaran to, hindi lang ang pagkababae mong pag-aari ko. Pagkatapos kitang parausan, kakatayin kitang parang karnet isasabit sa merkado. Kahit na hilong-hilo na si Jessa ay lumalaban pa rin ito. Pinilit niyang tumayo. Habang hinahalikan siya ni Mr. Chu ay may nakapangbote ng alak si Jessa at buong lakas itong hinampas ang ulo ni Mr. Chu dahilan upang makatagpo si Jessa palabas ng kwarto. Lintek, habulin niyo ang babae ngayon! Nagulat ang mga tauhan ni Mr. Chu sa nangyari kung kaya't hinabol nila si Jessa. Samantalang si Jessa naman ay kumakatok sa bawat room, ngunit walang nagbubukas. Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na tulong! Ayun siya! Napalingon si Jessa. Nakita niya mga tauhan ni Mr. Chu na papalapit sa kanya, ngunit wala pa ring nagbubukas. Samantalang walang humpay sa pagkatok at paghingi ng tulong si Jessa. Andrew, nasan ka? Sir, bakit po? Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Jessa mula sa labas ng pinto ni Liam. Mabilis na tumayo si Liam at pinuntahan ito. Saan ka pupunta sa tingin mo? Hindi mo ba alam ang posibleng gawin sa'yo ni boss dahil ginalit mo siya? Huwag niyo akong hahawakan! Masasaktan kayo! Paglaban ni Jessa, ngunit patuloy nang umiikot ang paningin niya at nahihilo dahil sa droga. Nang akma ng hawakan ng lalaki si Jessa, ay biglang dumating si Liam. Bitawan niyo siya! Sigaw nito. Mabilis na pinagsusuntok ni Liam at Andrew ang mga tauhan ni Mr. Chu hanggang sa lahat ay nakahandusay na. Tulong! Nanghina si Jessa at biglang nawalan ng malay. Mabilis namang nasalo ito ni Liam at pinasok sa loob. Sir, tatawag po ako sa management. Hindi na. Sa tingin ko'y pinamoy nila ng droga ang babaeng ito. Kunin mong gamot na iniinom. Hindi na natapos si Liam ang sasabihin niya nang bigla siyang halikan ni Jessa. Mabilis na tinakpan ni Andrew ang mga mata niya. Wala akong nakita. Lalabas muna ako at ire-report sa pulis sa mga lokong yon. Nagmamadaling lumabas si Andrew. Ang init. Ang init ng katawan ko. Ang init ng pakiramdam ko. Nakapikit at nahihilong sabi ni Jessa habang unti-unting hinuhubad ang damit. Anong ginagawa mo? Kukunin ko yung gamot. Tumayo si Liam at tinangkang kunin ng gamot nang bigla itong hilahin ni Jessa. Ngayon ay nasa ibabaw na ni Jessa si Liam at halos dikit na mga mukha. Tulungan mo kong matanggal ang init. Muling sinunggaba ni Jessa si Liam. Samantalang si Liam naman ay natulala na lang at kalaunan ay gumanti na ito ng halik. Sige, halikan mo pa ako. Masarap naman ako humalik, di ba? Sayang at hindi naranasan ang malulokong Vincent na yon. Sambit ni Jessa, nananatiling nakapikit. Akala ko, nakalanghap lang ng drugs. Broken din palang babaeng ito. Sabi ni Liam sa sarili nang muling sunggaban ng halik si Jessa. Mula labi, pababa sa leeg, ay hindi pinatakas si Liam ng halik. Samantalang ine-enjoy naman ni Jessa ang bagay na yon. Unti-unting hinubara ni Liam si Jessa. Samantalang malakas sa pilit na tinatanggal ni Jessa ang butones ng suot ni Liam. At ang gabing yon ay ang unang beses na mararanasan ni Jessa sa buong buhay niya. Buong gabi nilang pinagsaluhan ng init at kinabukasan. Aray, sakit ng ulo ko. Pagdilat ni Jessa ay laking gulat itong wala siya sa kwarto niya. Tinignan niya ang kanyang suot at ibang damit ito, tila t-shirt na lalaki. Tumingin siya sa kanyang tabi ay wala naman siyang katabi. Teka, anong nangyari? Anong ginawa ko? Jessa, tuluyan ka ba ng pagsamantala ng Mr. Chu na yun? Hindi. Mabilis na napatingin si Jessa sa gawin ni Liam. Mabilis na tinakpan ni Jessa ang kanyang mata nang makitang nakataples ito. Bakit ka nakahubad? Suot mo yung extra kong damit kagabi. Tumingin si Jessa sa kanyang sarili. Suot ko nga. Ano ba nangyari? Huling naalala ko hinahabol ako ng mga tauhan ni Mr. Chu. Nang matandang manyakas na yun. Teka nga, ikaw? Ikaw yung apo ni Lola ng muntik nang ma-hold up, di ba? Lahat ng sinabi mo ito totoo. Sa susunod, huwag ka magtatrabaho sa ganito kung hindi mo naman kayang pinapagawa ng customer.
Nakayukon sabi ni Liam habang naglalagay ng bandage sa kamay. May sugat ka. Niligtas mo ba ako? Niligtas kita hindi dahil sa gusto ko. Niligtas kita dahil naingayin ako sa kakakatok mo. Ay, teka nga. Ako na yung maglalagay niyan. Nahugasan mo na ba? Tila sugat yan mula sa kutsilyo. Kung malalim, ipa-ospital muna natin. Nagmamadaling hawakan ni Jessa si Liam. Kahit ba nahimasmasang ka na, pagsasamantalahan mo pa rin ako. Ha? Ano ba sinasabi mo? Ikaw yata yung nanamantala sa akin eh. Sinamantala mo yung kahinaan ko. Ito yung video. Kuha to sa CCTV. Saktong hindi naka-off. Ipinakita ni Liam ang video kay Jessa. Nang makita ni Jessa ang ginagawa niya, na una niyang hinalikan at hinilas si Liam, ay agad itong pinabura. Patayin mo! Akin na nga! Mabilis na dinilit ni Jessa ang video. Biglang nag-message ang lola ni Liam sa kanya nang maibalik na ni Jessa ang cellphone. Liam, kung hindi mo pa mahahanap ang babaeng yon at hindi niyo pa ako mabibigyan ng apo sa lalong madaling panahon, ay hindi ko na iinumin ang mga susunod kong maintenance. Salamat sa pagligtas. Magre-resign na rin ako kahit hindi ko na makuha yung sahod ko. Tatanawin kong utang na loob ang pagligtas niya sa akin. Nang tumalikod si Jessa ay mabilis tong tinawag ni Liam. Teka, Favorite word niya ba yung teka? Ano na naman bang kailangan niya? Ipamumukha ba sa akin nag-enjoy ako? Bulong ni Jessa sa sarili bago lumingon. Bakit po? hindi libre yung pagtulong ko sa'yo. Kailangan niya ng kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Jessa. Ano? Wala nang libre sa panahon ngayon. Hindi bale. Tinulungan ko naman yung lola mo, kaya quits na tayo. Buhay sa buhay. Sige, ibalik mo na yung 100,000 bilang kapalit. Mabilis at sunod-sunod na napalunok si Jessa. Ha? Nagastos ko na yun eh. Saan pa ako kukuha? Nabayad ko na sa 5 buwang renta at sa pagkain. Nahulog ko na rin sa ipunan ko ang tira para sa entrance exam ko. Sambit ni Jessa sa kanyang sarili. Pero 10,000 na lang yung natira. Wala na akong pera. Kung hindi mo ako mababayaran, alokin kita bilang kapalit. Wala naman sa itsura na lalaking tong pagiging kahaman. Sa tingin ko, kaya ko naman ang papagawa niya. Bulong ni Jessa sa kanyang sarili. Pakasalan mo ako at ipagbuntis mo magiging anak ko. Sambit ni Liam. Laking gulat ni Jessa sa narinig. Napatras ito at nagsigaw. Ano? Ano bang akala mo sa akin? Alagang hayop na magdadala lang ng sanggol? At saka sino ka ba sa inaakala mo para humingi ng ganyang pabor? Mga tao talaga sa syudad. Walang mga puso. Ayoko nga! 1 taon lang at bibigyan kita ng 5 milyon. 1 buwan mula ngayon ay magpapakasal tayo. Kaya dapat sa honeymoon ay mabuntis ka na. Para saktong 1 taon kapag manganganak ka na. 5 milyon? Grabe yun. Gaano ba kayaman na lalaking to? Secured na agad ang entrance exam ko at makakabili na ako ng bahay. 1 taon lang naman eh. Sa tingin ko, kaya ko naman. Pero mukhang wala naman tong pakialam sa halaga at hindi karapat dapat sa genuine help. Ano't tumanggi ako para dagdagan niya pang offer? Muling bulong ni Jessa sa kanyang sarili. Ayoko. Hindi ako yung babaeng kalad ka rin at hindi ganyang kababang halaga ko. Nagtaka si Jessa kung bakit biglang tumalikod si Liam. Kinuha ang code. Hindi ako masamang tao para pilitin ka. Hindi ko rin ugaling magmakaawa para makumbinsi ang isang tao. Ayos lang sa akin kung tatanggihan mo. Hayaan na lang kitang balikan ni Mr. Chu at kataing parang baboy at isabit sa merkado. At hihintayin ko na lang 100,000 mamayang hanggang alas 6. Ano? Sigaw ni Jessa sa sarili. Bakit ang hirap naman ito? O sige na, papayag na ako bago pa magbagong isip na lalaking to. Dugtong niya pa. Sige, papayag na ako. Iwan mo yung address mo at susunduin kita mamaya. Pupunta tayo sa mansyon upang mapag-usapan ang kasal. At saka huwag ka nang magpasa ng resignation paper. Kusa ka na lang umalis. Tumango na lamang si Jessa at nagmamadaling umalis. Napabuntong hininga na lamang si Liam. Nang bumalik si Liam sa kama, ay nagulat ito sa nakita. Isang dugo. Virgin pang babaeng yun. Mabilis sa tinawagan ni Liam si Andrew. Sipakin lahat ng duty kagabi sa hotel, maging yung manager na nag-utos kay Jessa. Siguraduhin makukulong si Mr. Chu at ang mga kasungot niya. Ihanda ang mga regalo at ang sasakyan. Susunduin natin si Jessa mamayang alas 6. Ay, Jessa, ano ba tong pinasok mo?
Ano kung tumakas na lang ako bago ako masundo ng lalaking yun? Pero parang ang lakas ng kapangyarihan niya. At kahit sa pinakatagong lugar pa ako pumunta mahahanap niya ako. Ay, okay lang yan, Jessa. 1 taon lang naman At tignan mo tong blessing. Kapag nagpakasal ka sa lalaking yun hindi ka na magagalaw ng kung sino. Kahit ang Mr. Chu na yun. Makakapag-take ka na ng entrance exam. Mararamdaman ni Vincent na hindi ako nang hinayang mawala siya. At mapapalapit tayo sa planong paghahanap kina lola at lolo. Panggagaslight ni Jessa sa kanyang sarili. Maya-maya ay may kumatok na sa apartment ni Jessa. Kinuha na ni Jessa lahat ng bagahe niya. 4 na maleta, maging ang mga plato at kutsara ay dadalhin niya rin. Miss Ching, nandito na po yung sasakyan. Pagbukas ni Jessa ay tumambad ang hele-helerang bodyguard. Kinuha ni Jessa ang kanyang mga bagahe. Mabilis na nanlaki ang mata ni Andrew. Bakit ang dami niyo pong bagahe? Bakit may mga gamit pa sa bahay? Tanong ni Andrew na hindi makapaniwala. Anong silbi ng mga bodyguards kung hindi sila magbubuhat? Miss Ching, hindi niyo na po kailangang. Mabilis na lumabas si Jessa. Pagbaba sa apartment ay tumambad ang 6 na sasakyan. Ano? Ang dami naman sasakyan. Ilan Jessa Ching ba yung susunduin ito? Pumasok ka na, mahamog na. Tumabi si Jessa sa tabi ni Liam. May isang distansya sila sa gitna. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isip ni Jessa ang nangyari at nahihiya pa rin ito. Bakit ang layo mo sa akin? Ako yung magiging asawa mo. Bakit ba? Hindi pa naman tayo kasal. Single pa ako. Habang nasa biyahe sila, ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Jessa ang isang bagay. Huwag kang mahuhulog sa lalaking to, Jessa. Sa panahon ngayon, wala nang totoong pag-ibig. At lahat ay nababayaran na. Madala ka na sa Vincent na yon. At kahit kailan, hindi ka nararapat sa lalaking to. Sambit ni Jessa sa kanyang sarili. Malalim yatang iniisip mo. Nandito na tayo. Pagbukas ng pinto, ay tumambad agad na tumambad kay Jessa ang malaking bahay. Ang laki! Bulong ni Jessa sa kanyang sarili. Ang lahat ng yan ay magiging sayo kapag pinakasalan mo ko. Marahang kinulot ni Jessa ang tagiliran ni Liam. Peking kasal lang naman ang gagawin natin. Balo ka ba? Hindi na pinansin ni Liam yon at pinakilala niya na si Jessa. Lola, ito na po si Jessa at magpapakasal na kami sa susunod na buwan. Ha? Kay Miss Ching kay kakasal? Di ba, kagabi lang ay wala kang pakialam. Babawasan kong sweldo mo. Hindi naman po sa ganun. Pero oo nga po, Madam Old Lady. Hinahanap talaga ni Sir si Miss Ching para sa inyo. Maids, ilabas niyo lahat ng regalo ko para sa aking magiging daughter-in-law. Yes, Madam Old Lady. Mabilis na nagtakbuhan ng mga kasambahay. Ilan sandali lamang ay bumalik ang mga ito. May kanya-kanyang bitbit na mamahaling kahon. Ang iba na may nagtutulak ng glass display kung saan nakalagay ang iba't ibang alahas. May ilan ding abogado at sekretary na may dalang makakapal na folder. Nanlaki ang mga mata ni Jessa at tila nalilito. Hindi niya pa napoproseso lahat ng mga nangyayari. Teka lang po, ano po yung mga yan? Ngumiti ang matandang babae bago marahang hinawakan ng kamay ni Jessa. Mga regalo ko sa maging apo kong babae. Pero hindi pa naman po kami kasal. Ano naman? Sigurado na akong ikaw nang mapapangasawa ng apo ko. Napakamot na lamang sa noo si Liam sabay ngisi. Lola, huwag niyo naman pong takutin si Jessa. Ikaw ang manahimik. Baka magbago pang isip ng bata. Napatawa si Andrew habang palihim na tinatakpan ng bibig. Sa wakas, may nakakapagsalita rin kay Sir. Mabilis na nilingon ni Liam ang kanang kamay at tinignan si Andrew. Andrew, napalunok ito. Wala po akong sinabi. Tumikhim ang abogado at nilapag ang unang folder sa mesa. Madam, ito na po yung deed of donation. Naguluhan si Jess at nagulat. Deed of donation? Oo, apo. Sa deed of donation ay nakasaad riyan ang mapapasayo. Binuksan ng abogado ang folder. 5% ng Montenegro Hotel Corporation. Parang tumigil ang oras at hindi makapaniwala si Jessa. Parang napakabilis ng pangyayari para biglang gawin ng matanda ang bagay na yon. Maging si Andrew ay napasinghap. Madam, sigurado po ba kayo?
Tumango ang matanda. Bakit, Andrew? Hindi sapat ang 5%? Lola, huwag po. Hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Masyado pong malaki yung bagay na yan. Sapat na po sa akin itong mga regalo nyo. Sobra pa po ito. Masyadong mabilis din ang pangyayari. Agad na sinara ni Jess ang folder at itinulak ito pabalik sa abogado. Sabay tingin kay Liam. Hindi pa po ako nakakatulong sa pamilya nyo. Wala pa po ako napapatunayan. At saka po, kahit 5 piso ay wala akong naiambag sa negosyo nyo. Napatitig si Lola kay Jessa. Unti-unting namuo ang ngiti sa kanyang labi. Mas lalo siya natuwa. Hindi tulad ng ibang babaeng nakilala niya na halos mag-unahan para lamang makapag-asawa ng mayaman. Si Jessa mismo ang tumatanggi sa kayamanang kusang inaalok. Hanga ako sa iyo, Jessa. Sa totoo lang, yan ang pinakamababang regalong maibibigay ko sa iyo. Napakabuti ng puso mo at hindi mapagsamantala. Kaya naman, Attorney Mon, ilagay mo na yung 10%. 10%? Malakas sa sigaw ni Jessa nang akmang parang hihimatayin ito, kaya napasandal na lamang kay Liam. Pabilis na tumingin na matanda kay Liam na inaalalayan si Jessa. Liam Montenegro. Lola, kapag pinakawalan mo pang batang ito, ako na mismo magpapalaya sa'yo sa pamilyang Montenegro. Napabuntong hininga si Liam. Alam niyang hindi habang buhay na sa kanya si Jessa dahil una sa lahat ay kontrata lamang ang kasunduan. Lola kasi, Biglang nagsalita si Jessa, dahilan kaya hindi natapos si Liam ang kanyang sasabihin. Lola, may hihilingin po sana ako. Lahat ay napatingin sa kanya. Si Liam, mga kasambahay at maging si Lola. Nakangiti ang matanda. Ano yan, Apo? Gusto mo ba ng branded bag or sandals na ikaw lang ang meron sa buong mundo? Anything for you. Sige, sabihin mo. Hindi po. Kung gusto niyo po talaga akong bigyan ng regalo, wag na po muna ang mga kumpanya, shares o alahas. Napakunot noo ang matanda habang hinihintay ang susunod na sasabihin ni Jessa. Napayuko si Jessa. Ang gusto ko lang po sana'y makapag-aral. Tahimik ang buong sala. Lahat ay napatingin kay Jessa. Tahimik pero damang-damang pagkagulat. Simula pagkabata, pangarap ko pong maging architect. Hindi ko lang po natuloy dahil sa kahirapan. At galing din po akong probinsya. Isa na po sa pag-aaral ang naging dahilan kung bakit ako lumuwas. Napalambot ang puso ng matanda at hinawakan ng kamay ni Jessa. At pangako po, Lola, kapag nakapagtapos po ako, saka ko na lang po tatanggapin ng kahit anong regalo kung karapat-dapat na talaga ako. Hindi napigilan ni Lola ang mapaluha. Lumapit siya kay Jessa at mahigpit itong niyakap. Napakabuti mong bata. Tahimik lamang na nakatingin si Liam sa dalawa. Sa unang pagkakataon, may babaeng hindi nasilaw sa yaman ng kanilang pamilya. Napangiti siya nang hindi niya namamalayan. At agad namang napansin yon ni Andrew. Unti-unti itong lumapit kay Liam. Sir, Hindi nakatingin si Liam kay Andrew. Nananatili ang mata niya kay Jessa. ngumingiti po kayo. Agad na nawalang ngiti ni Liam. Kailan pa kita inutusang mga Andrew? Sorry sir, kitang-kita ko po kasi. At saka hindi yun na po kailangan itanggi sir. Kahit sino naman ay bibilib sa kung anong klaseng babae si Miss Ching. Bumaling ang masamang tingin ni Liam kay Andrew. Napanguso na lamang si Andrew at ngumiti na halos mawala ng mata. Sige na sir, hindi ko na ho kayo asa rin. Baka mamaya wala na ako sa hurin. Malakas at tumawa lahat. Napahagikik si Jessa kung kaya napatawa na rin si Liam. Ngunit ang tawa ng iyon ay napalitan ng katahimikan nang biglang lumapit ang bodyguard kay Liam at may ibinalita dito. Sir, Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Liam. may problema ba? Lumapit ang bodyguard at bumulong sa kanyang tainga. Sir, nakatakas po si Mr. Chu habang inililipat sa detention facility. Hindi rin po alam kung saan siya naroon. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Liam. Andrew, ipatawag lahat ng tauhan ng Montenegro at ipahanap si Mr. Chu. Pasabihan sa airport na walang palalabasin at pansamantalang i-hold hanggat hindi nakikitang walang yang yon. Copy, sir.
Mabilis na umalis si Andrew. Napaupo si Liam. Nakatakas si Mr. Chu? Oo, pero wala nang mapupuntahan yon. Grabe talagang nagagawa ng pera. Nakakatakas sa batas. Sir, alam na po namin kung nasa si Mr. Chu. Nang tumayo si Liam at inayos ang relo ay nagsalita si Jessa. Liam, sasama ako. Tumango lamang si Liam at inalalayan si Jessa. Sa isang madilim na warehouse sa labas ng syudad, nakaupo si Mr. Chu habang nakabalot ang ulo nito ng benda. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya habang pinapanood sa cellphone ang litrato ni Jessa. Buwisit na probinsyanong to. Akala mo ba matatapos ng lahat matapos mo kong ipaya? Akala mo ba, ganun-ganun na lang yon? Mariin niyang ipinukpok ang baso sa mesa. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ka napapasakin. At pagkatapos kitang babuyan, ipinapangako ko na sa higa ngayon ka rin mamamaalam. At isa ka pa, Liam, hindi ako titigil hanggat hindi mo pinagsisisihan ang pakialam niya sa akin. At habang buhay kong hindi pagsisisihan ang ginawa kong yun, Chu. Mabilis na sinunggaban ng suntok ni Liam si Mr. Chu at kinagulat naman ito na matanda. Paano niyo nalaman na nandito ako? Gulat na tanong nito. Walang mapagtataguan ng kasamaan at sana habang buhay mong pagdusahan ng kalapastangan ng ginawa mo. Hindi lang sa akin, maging sa mga babaeng namatay sa mga kamay mo. Sumenya si Liam na hulihin na si Mr. Chu. Mabilis namang nagpupumalag si Mr. Chu kaya kalaunan ay nabitbit ito. Walang hiya ka, Liam. Pagbabayaran mong pangingela mo. At ikaw naman, babae, ipinapangako ko sa'yo, hindi pa tayo tapos. Kahit makulong ako, marami akong galamay sa bawat lugar na pinupuntahan mo. Huling sigaw nito bago tuluyang umalis. Nakaramdam ng takot si Jessa. Napatingin ito kay Liam na mabilis naman siyang hinagkan. Huwag kang magalala, Jessa. Hanggat buhay ako, walang makakagalaw sa'yo. Nagtungo si Jessa at Liam sa Montenegro Hotel dahil sa isang meeting ng mga elite na tao sa syudad. Jessa, gusto mo bang sumama sa conference meeting? Nagulat si Jessa. Ang kanina niyang patingin-tingin lang sa hotel na mga mata ay napalitan ng pagkabigla. Ako? Hindi na, wala rin akong maitutulong doon. Baka maindip lang ako. Dito muna ako, mag-iikot-ikot lang. Oh, siya sige. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan ka. Tsaka nga pala, ihatid kita mamaya para sa night schooling mo. Napangiti na lang si Jessa tumungo. Umalis na si Liam at nagsimula ng mag-ikot-ikot. Magandang hotel na ito at hindi na makakapagtaka kung bakit ito ang dinadayo ng nakararami. Samantalang nagpatuloy lang sa pag-ikot si Jessa at tumingin-tingin ng mga bagay-bagay. Nang biglang dumating ang hindi niya inaasahang bisita. Jessa, anong ginagawa mo rito? Agad namang napalingon ang mahaderang girlfriend ni Vincent na si Tricia. Aba, may naligaw palang langaw dito, kaya kanina pa akong may naamoy na mabaho. Sarkastikong sabi ng babae. Sa pagkakaalam ko, malapit ang bibig sa ilong. Baka sarili mo naamoy mo. Natatawa pero seryosong sabi ni Jessa. Anong sabi mo? Nanggagalaiti sa galit ang babae. Pwede ba, Jessa? Tantanan mo na kami. Ikakasal na kami ni Tricia at kalimutan mo ng pagkakagusto mo sa akin. Mahinahong sabi ni Vincent. Bahagyang natawa si Jess at umiling. Tanga ka ba? E di magpakasal kayo. Mag-aabuli pa ako. Ni hindi nga yata abot yan 10 taong ipon mo sa wedding gown na susuotin ko eh. Tumaray na lamang si Jessa at nagpatuloy sa ginagawa. Ayaw niyang masira ang araw niya dahil ngayong gabi rin ang simula ng night school niya. Nagulat si Jessa nang biglang magtapon ng juice si Tricia sa harapan niya. Miss, iabot niyo nga yung map dito sa bagong hire niyong janitor para naman may magawa to. Ako? Janitor? Ngising tanong ni Jessa. Bakit? Hindi ba? O talagang minamanmanan mo lang ang fiancé kong si Vincent kasi hindi ka pa rin makamove on sa kanya? Sorry ka, hindi siya mahilig sa probinsyana. Eh ikaw, Tricia, mahilig ka pala sa probinsyano. At saka isa pa, wala akong pakialam dyan sa batugang lalaki na yan. Kung may dapat maghabol, hindi ako yon. Kaya kung pwede lang, umalis na kayo rito. Bago pa ako tumawag ng security. Malakas sa tumawa si Tricia. Jessa, alam ko naman desperado ka nang mabawi ako. Pero wag mo namang ipahiya ang sarili mo.
Sige na, umalis ka na. Pababa na rito si Mr. Montenegro. Baka makita ka pa at ang mga katulad mo hindi nababagay sa lugar na ito. Napangiti si Jessa at napatingin sa mga kuko. Mr. Montenegro ba kamo? Si Liam? Bahagya itong tumawa. Ang kapal na mukha mong tawagin lang siya sa pangalan. Baka kapag narinig yung kawalan mo na respeto, hindi ka na makalabas ng buhay dito. Eh ano naman ngayon? At saka sa hotel na ito ay bawal ang magkalat. Halika rito. Hinawakan ni Jess ang ulo ni Tricia at sa pilitang iningod-ngod ang mukha ni Tricia sa juice na tinapon niya. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Sa oras na malaman ni Mr. Montenegro ang ginagawa mo, papatayin ka doon! Eh di magsumbong ka! Sigaw ni Jessa. Jessa, tumigil ka na! Malakas na hinila ni Vincent si Jessa dahilan upang matumba ito palayo. Nang makatayo si Tricia, ay malakas niyang sinampal si Jessa dahilan upang magdugo ang labi nito. Ma'am, hindi niyo po pwedeng gawin yan kay Miss Jessa. Pag-alalay ng gwardiya kay Jessa. Kapag nalaman po ito ni Mr. Montenegro, yari po kayo. Malakas na sinampal ni Vincent ang gwardiya. Baka kapag nalaman ni Mr. Montenegro ang pagtatanggol mo sa babaeng yan, wala ka ng trabaho. Nandito ako ngayon para ibigay ang invitation sa kanya para sa darating naming kasal. Next week, 11. Oo nga, kaya ikaw Jessa humanda ka. Aambahang sampalin ni Tricia si Jessa nang biglang dumating si Liam. Subukan yung galawin si Jessa. Ang lahat ay napatingin kay Liam. Mr. Montenegro, nagkakamali po kayo. Nanggugulo pong babaeng yan. Tinuruan ko lang na leksyon. Malakas na sinampal ni Liam si Tricia. Bakit niyo po ako sinampal? Mr. Montenegro, pasensya na po kayo sa kaguluhan. Sa katunayan, narito po kami para imbitahin kayo sa kasal. Ang si Jessa ay hinahabol-habol lang po ako kaya gumagawa ng eksena ngayon. Malakas na tumamang sampal ni Liam kay Vincent. Hindi lamang isa, hindi lang dalawa. Ang kapal na mukha niyong galawin si Jessa. Jessa, ano gusto mo gawin ko sa dalawang ito? Putulin ng mga kamay, tanggalan ng mata, lumpuhin, ipakain sa buwaya? Mr. Montenegro, wag naman po. Sino ka ba talaga, Jessa? Kung yan agad yung tinanong mo, edi sana hindi ka na umabot sa puntong mauna pang mabusog ang buwaya sa pagkain sa inyo kesa sa kasal nyo. Lumapit si Jessa kay Liam. Love. Bahagyang namula si Liam sa tawag ni Jessa sa kanya. Love? Love? Dahil mabait naman ako at ikakasal din kayo, ayoko namang maramdaman nilang pakiramdam na hindi matuloy yung isang taon nilang pinag-ipunang pangkasal. Kaya naman kung okay lang, ayoko na magpakasal next week. Kailan mo na gusto? Ikakasal ka na, Jessa? Gusto ko next week na, sa 11. At kung okay lang, lahat ng mayayaman sa syudad ay imbitahan nyo. Kahit mga bisita nila Tricia. Ano? Kasal namin yun eh. Alam ko. Kung gusto nyo, iimbitahan ko na lang kayo. Taga-serve sa mga bisita. Sayang yung sideline. Wala pa namang utak magiging asawa mo, kaya mahihirapan niyang maghanap ng trabaho. Sobra ka na, Jessa. Sino na lang magiging bisita namin? Di mga magulang nyo. Ay, teka love. Pwede ba pati yung ama ni Tricia ma-invite? Andrew, narinig mo naman di ba? Mabilis na tumango si Andrew at umalis. Inakbayan ni Liam si Jessa at dahan-dahang umalis. Jessa! Pagbabayaran mo lahat ng ito! Niloloko mo ba ako, Jessa? Bulong ni Vincent. Nasaan ang mga bisita natin, Vincent? Ilang minuto na lang magsisimula ng seremonya. Naiinis sa sabi ni Tricia. Hindi kaya seryoso si Liam at Jessa na ngayon din yung magpapakasal. Halos magdabog sa galit sa Tricia. Lintik talagang babae na yan. Sino ba siya sa akala niya? At hindi ko alam kung bakit pumatol yan si Liam sa taga-probinsyanang yon. Jessa, paano mo nagawa sa akin to? Mahinang bulong ni Vincent. Ay naku Vincent, gumawa ka ng paraan, hindi ko hayaang mapahiya ako sa espesyal na araw natin. Pero alam mo naman kung anong klaseng tao at pamilya meron si Liam, di ba? Kung magugulo tayo sa kasal nila, baka hindi na tayo abutan ng bukas. Kung gano'n, may naiisip na ako. Grabe, ang ganda naman ng bride. Ang galing talagang mamili ni Mr. Montenegro. Pero balita ako, wala naman sikat na pangalan ng babae at galing pa raw to sa probinsya. Oo, at usap-usapan din na, hindi naman talaga sila magkakilala.
Nagulat na lang ang lahat na ikakasal na sila. Ano? Posible kayang ginayuma si Sir Liam? Ang lahat ay nakay Jess ang tingin. Ang grandeng selebrasyon at lahat ng elite class ay narito. Grabe talaga nagagawa ng pangalan. Akalain mo, kahit ama't ina ni Tricia ay narito. Hindi ba ngayon din yung kasal nila Vincent at Tricia? Bulong nito sa sarili sabay ngisi. Sa araw na ito, ay si Jess at Liam ay iisa na. Ngiting balita na matanda. Masayang lahat dahil natapos ng seremonya. Samantalang si Jessa ay may kung anong naramdaman kaya kinausap nito si Liam. Liam, hindi ba fake marriage lang to? Kumbaga, kontrata. Hindi mo kailangang ipangalan sa akin o ibigay yung ilang properties. Kumbaga, trabaho lang to. Ang kaninang nakangiting labi ni Liam ay napalitan ng pagkalungkot at kalaunang pilit ng umiti. Oo, Jessa. Kontrata lang to. Pero ganyan yung tradisyon ng pamilya. Napangiti na lamang si Jessa. Ang masayang selebrasyon ay napalitan ng katahimikan nang biglang pumasok si Tricia. Congratulations, newlywed! Sarkastiko nitong pagbati. Tricia, anong ginagawa mo rito? Hindi ba obvious? Hindi ba? Inimbita niyo rin ako? Oh, narito pala yung mga bisita ko, mga ninong at ninang, pati mga kaibigan ko, maging mga magulang ko. Anong ginagawa mo rito, Tricia? Huwag kang magtangkang guloy ng kasal nila Mr. Montenegro. Hindi na kami nakapagsabi na hindi kami dadalo kasi biglaan lang din ang pag-imbita. May adjust pa natin yung kasal nyo at pwede nyong kuning special guest sa mag-asawang Montenegro. Tahimik, Dad. Dahil sira ng kasal ko. Ang kasal namin ni Vincent. Ito na rin yung paraan para sirain ang kasal niyo, Jessa. Sirain? Sa bagay, kilala ka naman bilang maninira. Anong balak mo? Teka, Vincent. Hindi mo ba awatin ang pinakamamahal mong asawa? Jessa, manahimik ka, manluloko ka! Sigaw ni Vincent. Malakas na sinuntok ni Liam si Vincent dahilan upang matumba ito. Subukan mo pa sigawan ng asawa ko. Hindi ako magdadalawang isip na putulan ka ng dila. Pandaduro nito kay Vincent. At ikaw, Tricia, anong pinagsasabi mo? Malakas na tumawa si Tricia. Dahil nandito na rin ang lahat, Madam Old Lady, Liam, at lahat ng mga mayayaman sa syudad. Gusto ko lang na malaman nyo na si Jessa Ching ay isang prosti at homewrecker. Isa siyang probinsyanang babae na nakipagsapalaran sa syudad para umangat ang buhay. Anong sabi mo? Sigaw ni Liam. Tahimik lang si Jessa at nakangiting nagmamasid. Oo, Liam. Totoong sinabi ko. Katulad ng sinabi ng asawa ko kanina. Manloloko si Jessa at ang asawa ko ay pinagtaksilan niya ng una. Gumaganti lang siya sa akin dahil sa kami na ni Vincent. Dahil hindi niya matanggap na magpapakasal na kami. Kaya ginamit niyang pangalan ni Mr. Liam para sirain yung pag-iisang dibdib namin. Paawa at mangiyak-iyak na sabi ni Tricia. Dahil doon ay nakuha niyang simpatya ng mga tao. Inalabas si Tricia ang mga old photos ni Vincent at Jessa nung nasa probinsya pa lang ito. Patuloy pa ring nakangiti si Jessa habang pinagpepiestahan na siya sa paligid niya. Sabi ko na nga ba, nasa loob talaga ng kulo ng babaeng yan, mukha lang inosente. Kaya pala, kawawa naman si Miss Tricia. Liam. Dinig ni Liam ang bulong ng kanyang lola. Sinungaling kayo. Gagawin niyo talaga lahat para makasira. Akman sasampalin ni Liam si Tricia nang inawat ito ni Jessa. O ano, aamin ka na ba, Jessa? Jessa. Huwag mo hayaang masaktan yung palad mo dahil sa mga walang kwentang taong to. Kilala ko si Vincent. Desperado, manggagamit, ma-pride, manloloko, at bahagang buntot. Samantalang si Tricia ay walang kwentang babae na pilit pinapakain at binibihisan ng batugang asawa. Alam ko mangyayari to, kaya pinaghandaan ko na. Ano? Sumenya si Jessa kay Andrew. Iniabot ni Andrew ang USB kay Jessa at pinilay ito ni Jessa. Ang lahat ay nagulat sa nakita. Ang mga picture na pinakita ni Tricia kanina ay totoo at hindi edited. Si Vincent ang first love ko nung nasa probinsya pa kami. Lumuwas siya sa syudad para mag-aral. Ang kanyang pinang-aral ay hindi nagmula sa kanya, kundi sa akin. Sa madaling salita, pinatapos ko si Vincent ng pag-aaral, kaya naman ang lumuwas ako sa Maynila para hanapin siya.
Laking gulat ko na fiancé na pala siya ni Trisha. Napatras si Vincent habang patuloy na tumatakbo ang mga larawan at video sa malaking TV. Hindi ako naghahabol at wala akong balak sirain ang pagsasama nila. Nung nalaman ni Vincent na ikakasal na kami ni Liam, gabi-gabi itong pumupunta sa bahay. Palagi akong sinusundan at nagpupumilit na kausapin ko siya. Nagmamakaawang balikan ko dahil ako naman daw talaga yung mahal niya. Plinay ni Jessa ang mga CCTV footage at recording. At ikaw, Trisha, ganyan na ba yung mga babae sa panahon ngayon? Ipaparatang sa ibang babae ang sarili niyang gawain? Oo, tama kayo. At tama nakikita niyo. Pinaimbestigahan ko ang background ni Trisha. Isa siyang sikat na mga agaw sa ibang bansa. Hindi lang may asawang target niya, maging ang matatanda. Ito ay larawan mula sa iba't ibang club na pinagtatrabahuhan niya. Trisha, anong ibig sabihin nito? Hindi yan totoo. Maniwala ka sa akin. Edited ang lahat ng yan. At panahong bata pa ako noon. Nagbago na ako, Vincent. Totoong mahal kita. Loko, ginisang sarili sa sariling mantika. Malakas na sinampal ni Vincent si Trisha. Galit na galit ang lahat ng tao sa kanilang dalawa. Maging ang mga magulang ni Trisha. Jessa, tumigil ka na! Bakit? Nahihiya ka ba? Akma nang umalis si Vincent nang biglang tawagin ito ni Liam. At saan ka naman pupunta? Hulihin niyo yan dalawa. Ipakulong sa kasong paninirang puret harassment sa pagsunod at pagpipilit sa asawa ko. Lahat ng bodyguards and cops ay hinawakan na sina Trish at Vincent. Bitawan niyo ako! Anak ako na mga Ray! Mom, Dad, sabihan mo sila! Hindi ko alam na may ganyan akong klaseng anak. Ikinahihiya kita at panindigan mo makawalang hiyang ginawa mo. Jessa, please, ayusin natin to. Mahal pa rin kita. Ginamit ko lang si Trisha para may connection ako. Ayusin natin to. Mahal mo pa rin naman ako, di ba? Akin lang ang asawa ko. Tumalikod na sina Jessa at tuluyan ang kinulong sina Vincent at Trisha. Matalino ka talaga, apo ko. Mabutit mataas ang tiwala ko sa'yo. Dahil nabanggit mong hahanapin mong lola mo. Gagamitin ko lahat ng kapangyarihan ng Montenegro para matupad ang hiling mo. Salamat po, Lola. Salamat, Liam. Hindi ka naniwala sa kanila. Lola, gusto niyo na po ba ng apo, di ba? Tara na, Jessa. Biglang pinuhat ni Liam si Jessa at napatili naman ito. Galingan mo, Liam. Maganda kong babae o di kaya kambal babae at lalaki o triplets o quadruplets. Sigaw ng Lola. Sa isang kwarto, dahan-dahang inilapag ni Liam si Jessa sa malambot na kama. Liam, hindi ako marunong sa ganitong bagay. Napangisi si Liam at mariing lumapit kay Jessa. Sa ngayon ay si Liam na nakikita ni Jessa na kanina lang ay kisame. Hindi may pagkakailang apil na lalaki. Maputi, matangos ang ilong at may perpektong hugis na mukha. Maging mga mata na tila'y hindi pwedeng galawin. Ako nang bahala sa asawa ko. Nakaramdam si Jessa ng kung ano sa puso niya. Namula ang babae at hindi na itagong kilig. Pero Liam, gusto ko lang klaruhin. Di ba ginagawa lang naman natin to para sa bata? Para bago matapos ang kontrata natin ay mabigyan ka na ng tagapagmana? Sa kaloob-looban ni Jessa ay pinipigilan niyang mahulog sa lalaki. Sa loob ng ilang linggo nilang pagsasama ni Liam ay hindi niya ito nakitaan ng kung anong masama. Si Liam may sikat sa pangalang hindi pwedeng banggain. Ngunit para kay Jessa, si Liam may isang malambot na tupa na inilagay sa katawan ng lobo. Bakit palagi mong tinatanong ang bagay na yan? Sa ngayon ba, wala kang nararamdaman na kahit ano sa akin? Pahina ng pahina ang boses ni Liam. Mainit at mabango naman ang lumalabas na hininga mula sa kanya. Kasi Liam, gusto ko lang. Napapahinto si Jessa dahil sa kiliting gawa ng mga halik ni Liam. Gusto ko lang linawin sa'yo. Liam, teka! Patuloy nang nadadala si Jessa. Dahan-dahan niyang itinulak si Liam upang marinig ang sasabihin nito. Dahil natatakot akong baka tuluyan akong mahulog sa'yo at matulad kay Vincent. Matapos ang matagal na panahon, iiwan ako. Kaya gusto kong linawin sa'yo kung para lang ba talaga sa bata na tagapagmanang mga kinikilos mo. Forget the contract. Mahalin mo ko hanggang kaya mo. At ako nang bahalang pahalagan ka. Lahat ng pinapakita ko sa'yo, Jess, ay totoo. Dahil iba ka sa mga babae na kilala ko. At pwede ba, huwag mo na ulit akong banggitin ng lalaking yun.
Liam. Oo, Jessa. Ngayong alam mo na, hindi mo naman na siguro kailanman papaalalahanan tungkol sa kontrata. Wala nang kontrata. Let our marriage and our hearts decides kung hanggang saan tayo. Mabilis na hinalika ni Jessa si Liam. Hindi lubos sa kalain ni Jessa na matapos ang panlulokong naranasan niya, ay matatagpuan niya ulit ang pagmamahal. Ang gabing yon ay nabalot ng init at pagmamahal. Kinabukasan, masayang gumising si Jessa at nagulat na lamang ito na may nakahanda ng almusal. Gawa ito ng lalaking macho na may suot na apron ang kanyang asawa. Good morning. Breakfast na asawa ko. Wow, marunong ka magluto? Dahan-dahang itinaas si Liam ang hawak niyang iPad, nakaplay ang isang tutorial sa pagluluto. Napuno lamang ng tawanan. Siya nga pala. Ipapahatid na kita kay Andrew mamaya. Mamaya na yung entrance exam mo. Alam ko namang kaya mo. Oo nga pala, kinakabahan pa rin ako. Alam ko namang may papasa mo yan dahil sa witness kong hard works mo sa pagre-review at pag-attend ng night schooling. Pero kung ayaw mo nang mahirapan, gusto mo bang kausapin ko na lang yung university na ipasa ka? Sira ka talaga. Gusto ko makapasa dahil sa efforts ko, Liam. At saka sa pagkakaalam ko, kapag nalaman ang resulta magkakaroon ng grand ceremony kung saan pupunta yung mga tanyag na architects sa labas at loob ng bansa. Baka pagkakataon ko na yun na makita ko yung lolo't lola ko para malaman nilang buhay pa si tatay at ako yung apo nila. Napangiti na lamang si Liam. Basta, kapag nagka-problema, tawagan mo na lang ako May meeting ako mamaya. Pero anytime, kaya kitang puntahan. Sige. Nakauwi na si Jessa sa bahay ng Montenegro. Naghahanda na rin si Jessa para sa kanyang entrance exam. Maipapasa mo yan, Jessa. Maayos ang score mo sa mga mock exams at lahat ng reviewer ay kabisado mo na. Pagpapalakas ang loob ni Jessa sa kanyang sarili. O Jessa, ngayon na palang entrance exam mo. Opo, Lola. Salamat po pala sa pagbayad. Gagalingan ko po pangako. Wala yon. At saka kung pumasa ka man o hindi, walang mawawala sa'yo. Asawa ka na ni Liam at lahat ng kayamanan ay nasa iyo na. O siya, Andrew, ihatid mo na si Jessa. Magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sige na po, Lola. Huwag niyo pong kalimutang inumin yung herbal na ginawa ko para po maayos ang pagtulog niyo. Habang nasa biyahe si Jessa, ay patuloy pa rin itong nakatingin sa mga reviewer. Miss Jessa, baka naman magalingan mo ng mga popular architect niyan. Tumawa lang naman si Jessa sa biro ni Andrew. Kinakabahan nga ako, Andrew eh. Sa tingin mo ba patas at magandang universidad na pag-examan ko? Oo, Miss Jessa. Ito yung pinakamataas na universidad sa bansa. Saka bibihira lang nakakapasa dahil sa taas ng standard. Kaya panigurado kapag nakapasa riyan ay hindi mapagdududahan ng galing. Ganun ba? Nakaramdam ng kaba si Jessa. Pero mas lalong lumakas ang loob niya at ang kagustuhan niyang maipasa. Hindi lang para mahanap ang lola niya, kundi mapalitan ang paghihirap ng tatay niya. Nakarating na si Jessa sa school at sobrang laki nito. Walang hiya ka talaga. Manggagamit ka lang pala, Vincent. Nasa kulungan na tayo. Tapos ng buhay ko. Siguro kung hindi ko pinagpalit sa si Jessa, maayos pang buhay ko. Ang kapal ang mukha mo. Pero hindi pa ako tapos kay Jessa. At alam kong bilang ng mga oras niya. Ganon. Ikinasal na pala si Liam at sa hindi hamak na probinsyana lang na yon. Ang tagal ko nagabol kay Liam para mapansin ako. At magpapakasal lang sa low class. Humanda ka, Jessa Ching. Hoy, di ba si Jessa Ching yon? Yung asawa ni Mr. Liam Montenegro? Ang pantasya ng mga babae sa buong Newville? Anong gagawin niya rito? Pero nabasa mo na ba yung trending? Si Miss Lavinia, yung nag-iisang apo ng mayayaman at kilalang architect sa labas at loob ng bansa, ay babalik na rito. Oo, balita ko naging nobya ni Liam yon. Hindi kaya bumalik siya dahil nalaman niya ikinasal ng boyfriend niya noon? Lahat ng usap-usapan ay narinig ni Jessa. Lavinia? Marami pang ngang hindi alam si Jessa tungkol sa nakaraan ni Liam. Pero alam naman ni Jessa na wala siyang maling ginawa. Wala siyang inagaw o sinira. Oras na para pumunta sa room. Nandun na rin ang mga nagtitake ng exam. Ang bigat ng ambience sa loob. Sarado lahat kahit bintana. Empty ang room pati ang mga desk and chairs ay malinis. Mukhang wala talagang makakapandaya rito. Tinawag ng isa-isang kunin ang kanilang exam. Jessa Ching,
Tumayo na si Jessa, nakangiti at confident. Buo ang loob ni Jessa. Nang makita ang test paper, ay mabilis nitong inilipat ang page. Nagulat siya at naguluhan. Ma'am, mali po yata yung test paper na ibinigay niyo sa akin. Patingin nga. Inabot ni Jessa ng dahan-dahan ng test paper. Ngumisi lang ang dalawang instructor. Tama naman, Iha. Nagkakamali po yata kayo. Hindi yan yung napag-aralan namin sa night schooling. Tsaka hindi rin po yan yung lumabas sa mock exam. Mataas yung kumpiyansa ko sa sariling mali kayo. Ay, tignan mo yan. Balita ko, probinsyana siya. Tama naman ang test paper. Baka nahihirapan lang siya. Oo nga, totoo namang mahirap pero siguro hindi siya makapagkodigo. Kaya nagdadahilan na lang. Ako, mahihirapan? Asa? At totoong sinabi ko. Tignan niyo yung test paper ko. Patingin na sa inyo. Miss Ching, ang test paper na mga classmates mo ay may mga sagot na. Ganyan ka ba kadesperadong mangopya? Kung hindi mo kaya sagutin ang exam, edi mag-back out ka na lang. Oo, tama-tama. Walang lugar dito yung mga cheaters. Pinagbabato ng crumpled paper si Jessa hanggang sa napuno na ito. Sinusubukan niyo talaga ako ha. Akin na, sasagutan ko yan. Pero kapag napatunayan kung ibang test paper ang ibinigay niyo, humanda kayo. Nalilisik ang mga mata ni Jessa. Bakit? Ano gagawin mo? Isusumbong mo kami? Mahigit 2 dekada na kaming instructor ng entrance exam na to. Hindi ba napapanganak yung mga magpapahamak sa amin? Biglang nagtawa na ng dalawang instructor. Napakuyom na lamang si Jessa at bumalik sa umpisa. Matagal niyang tinitigan ang test paper. Kahit isa rito ay wala talagang lumabas sa mock exam. Hanggang sa napansin ng isang instructor na naguguluhan na siya. Ano, Miss Ching? Pagpipilitan mo pa rin? Tumawa lahat. Samantalang si Jessa ay focus lang hanggang sa may maalala. Tama, naturo to sa akin dati ni tatay. Ang mga information na tanong na ito ay sa company lang ng Ching Group matatagpuan. Mahirap nga to dahil kinakailangan ng nagtatrabaho ka doon para maintindihan. Pero buti, nakikinig ako kay tatay. Bulong ni Jessa sa sarili. Napangiti si Jessa at tuloy-tuloy na nagsagot. Namilog ang mga mata ng mga instructor habang binabantayan si Jessa. A. 6 sides dapat. B, B, C. Ito medyo mahirap to. Kasi sabi ni tatay dati, logic at nakakalito talaga. Pero may techniques siyang naituro sa akin. Sambit ni Jessa habang nagsasagot. Kaya lalong nawindang ang mga instructor. Anong ginagawa niya? Bakit ang bilis niyang magsagot? Hindi ko rin alam. Pero sigurado akong mali-mali rin ang sagot niya. Tama. Kasi kahit ako, hindi ko pa rin lubusang naintindihan yan. At si Madam Veronica Ching lang ang makakapag-check niyan. Hoy, Jessa, nanguhula ka na lang ba? Hindi pinapansin ni Jessa ang mga sinasabi nila. Tapos na mga kaklase ni Jessa, samantalang nagsasagot pa rin siya. Miss Ching, masyado talaga mataas ang tingin mo sa sarili at ayaw tanggapin ang pagkatalo. Ikaw na lang yung estudyante dito at tapos ng ora. Hindi pa natatapos ang instructor ang sasabihin niya nang biglang magsalita si Jessa. Tapos ko na to. Iniabot ni Jessa ang test paper sa instructor. Ano? Paano nangyari na lahat ng sagutan niya? Hindi ako nanduga. Buong oras ko kayo nagbantay sa akin. Kaya madali na lang sa kanila magkopyahan. Tapos na ako mga sir. Ma'am, hinihintay na ako ng asawa ko ha. Aakma na lumabas si Jessa nang mapaatras ito. Isang magandang babae sa pulang damit ang sumalubong sa kanya. Saan ka pupunta? Namukaan ni Jessa ang babaeng ito dahil nakita ito ni Jessa kaninang pinag-uusapan ng mga tao. Sino ka naman? Oh, ikaw ba yung Lavinia na tinutukoy nila? Ako nga. Mabuti naman kilala mo ako. Hindi ko na kailangan pa magsayang ng laway para magpakilala. Wala naman akong pake. Anong kailangan mo? Ang talas ang dila mo ha. Ikaw makakasagot niyan? Sa tingin mo, anong kailangan ko? Patras ang patras si Jessa dahil sa panggigit-git ni Lavinia. Nakakross pa ang mga braso nito. Lumayo ka nga, wala akong atraso sa'yo. Malakas na sinampal ni Lavinia si Jessa, dahilan upang magdugo ang labi nito. Sino ka para utusan ako? Isang probinsya ng bastarda na namatayan ng nanay. Ano sabi mo? Bawiin mo sinabi mo! Sigaw ni Jessa. Mabilis na gumanti si Jessa kay Lavinia ng sampal. Aba matapang ka rin ha, pero hindi mo alam kung sino yung binabangga mo.
At wala akong pakialam kahit sino ka pa. Subukan mo pang idamay ang mga mahal ko sa buhay. Hindi lang yan yung magagawa ko. Banta ni Jessa. Malakas na tumawa si Lavinia. Nakakatakot ka naman. Wala ka namang kayang gawin kundi umasa kay Liam. Hawakan niyo siya! Inutusan ni Lavinia na hawakan si Jessa ng kanyang mga bodyguard. Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako! Hindi kayo sasantuhin ni Liam kapag nalaman niyang sinasaktan niyo ako. Kayo, mga instructor, hindi niyo ba nakikita yung pangaharas ng mga to? Parang awa niyo na, tulungan niyo na ako! Tumingin si Jessa sa mga instructors. Samantalang tumawa lang na malakas si Jessa. Sila? Tutulungan ka nila? Ni hindi ka ba nakakahalata kung bakit hindi naging patas ang exam? Tanga ka talaga. Malakas na sinampal ulit ni Lavinia si Jessa habang hawak-hawak na mga tauhan niya. Ang sama mo! Wala kang kasing sama! Sigaw nito. Payapa ng buhay ko eh. Kaso, nalaman kong kinasal ng first love ko sa isang probinsyana na tanga. Halos hindi ako makatulog. Tawa ni Lavinia. Kasal na kami at hindi ka mapapatawad ni Liam kung magkataon. Hindi ka ba nagtataka? First love ka pero sa probinsyana nagpakasal? Ngisa ni Jessa. Malakas ulit na sinampal ni Lavinia si Jessa. Inutil! Bakit wala siya ngayon para iligtas ka? Hindi kaya ginamit ka lang talaga niya para magkaanak? Nakakaawa ka naman. Sinasamantala niyo lang na wala siya. Mangiyak-ngiyak ngunit matapang na sabi ni Jessa. Nakakaawa ka talaga. Ganito na lang, dahil mabait pa naman ako sa'yo. Layuan mo si Liam. Umalis ka na parang walang nangyari. Akong bahalang magpaliwanag sa kanya at huwag na huwag ka nang bumalik. Alam ko ng pakay mo lang dito ay pangarap mo. Kung gusto mo, ipapasok kita sa Ching Group bilang janitress para maranasan mo makapasok doon. Walang hiya ka, Jessa. Hindi ko gagawin yan kahit mamatay man ako. Ang tigas mo talagang bruha ka. Sinampal-sampal ni Lavinia ito ng maraming beses. Bakit kaya wala pa rin si Jessa? Naglabasan ng mga kaklase niya. Hindi kaya nahirapan talaga siya sa exam? Hoy, si Mr. Montenegro ba yan? Siya yung asawa ni Jessa Ching, di ba? Oo, siya nga. Ano kayo mararamdaman niya kung malaman niya dumating na si Miss Lavinia at pinapahirapan na si Jessa ng ganitong oras? Panigurado kung kakampihan niya pa si Miss Love dahil balita ko, first love niya yon. At si Jessa naman ay hindi hamak na, probinsyana lang. Lahat ng yun ay narinig ni Liam. Jessa. Mabilis na tumakbo si Liam at halos nabangga ng ilang tao. Sa kabilang banda, patuloy pa ring hinahawakan at binubugbog si Jessa habang si Lavinia ay nakaupo lang at pinagmamasdan ng nakakaawang si Jessa. Lavinia, bitawan mo na ako. Huwag kang umasa sa lakas sa mga tauhan mo. Ganon? Huwag yung tigilan yan hanggang sa mamatay. Mabilis na sinipa ni Liam ang classroom at tumambad sa kanya ang nasa sahig na si Jessa. Bitawan niyo siya! Malakas at galit na sigaw ni Liam. Pinagsusuntok niya mga bodyguards ni Lavinia hanggang sa humandusay ang mga ito at mabilis na inalalayan si Jessa. Anong ginawa nila sa'yo? Sa wakas, nandito ka na rin, Liam. Lavinia, anong ginagawa mo rito? Papalapit ng papalapit si Lavinia kay Liam. Bumalik ako para sa'yo. Alam ko naman na miss mo ako ng sobra. Nabalitaan ko rin na nung iwan kita ay halos mabalo ka. Ngayon nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Kaya naman sabihin mo dyan sa babaeng yan na ginamit mo lang siya at pinampalipas oras lang para makalimutan mo ko. Malakas sa sinampal ni Liam si Lavinia. Magkabilaan at 3 ulit. Ang lakas ng loob mo na, magpakita pa't guluhin kami. Sino walang utak na baliw ang nagsabi sa'yo nasaktan ako sa pagalis mo? Ang walang kwentang babae na katulad mo ay hindi nakakapanghinayang. Liam! Galit na sagot ni Lavinia. Mabilis na hinawakan ni Liam ang buhok ni Lavinia mula sa pagkakaupo sa sahig. Alamin mo ang lugar mo, Lavinia, at hindi ko mapapalampas ang ginawa mo kay Jessa. Bitawan mo ako, Liam! Alam ko mahal mo ko at hindi mo ako may pagpapalit sa probinsyanang yan! Malakas na hinagi si Liam si Lavinia. Si Jessa ay walang kapantay at katulad. Kahit 1,000,000 katulad mo pa ay walang makakapantay sa kanya. Jessa, mahal, ayos ka lang ba? Tara na. Hindi kayo makakaalis! Tumawag na ako ng pulis at mabubulo ka sa bilangguan. Malakas na tumawa si Lavinia. Akala mo ba ganun-ganun lang?
Ilang segundo na lang ay papunta na rito lola ko, ang may-ari ng Ching Group, at hindi niya mapapalampas ang pananakit niyo sa apo niya, sa akin! Ching Group? Liam, ang Ching Group ang tinutukoy ni tatay ng lola kong may-ari. Muling tumawa at pumalakpak si Lavinia. Tama ng patawa, Jessa. Nananaginip ka yata ng gising. Oo, parehas kayo ng apelyido. Pero malabo pa sa tubig kanal na ikaw yung maging apo ng lola ko. Ako lang apo nun. Manahimik ka na, Lavinia. Si Madam Ching ay kilala bilang makatarungan at alam kong hindi kanya kukonsintihin. Eh di tignan natin. Biglang nagbukas ang pinto. Anong nangyayari dito? Mabilis na tumakbo si Lavinia at nagpa-victim. Lola, sinaktan po nila ako. Pumunta lang po ako dito kasi nag-report sa akin yung instructor na may nag-cheat daw. Ayun, si Jessa, babaeng yun. Itinuro ni Lavinia si Jessa. Ang lahat ay napatingin. Umiling-iling si Jessa. Samantalang sinenyasan ni Lavinia mga instructor. Tama po, Madam Ching. Mabilis po siya natapos sa exam kahit mahirap po yung exam. Halatang nagkodigo po siya. Hindi! Hindi yan totoo! Hindi ko magagawang mag-cheat. Balidis ko natapos ang exam. Tama po, Madam Ching. Hindi po magagawa ni Jessa yon. Sa katunayan ay pumunta po rito si Lavinia at pinahirapan nila si Jessa. Nag-iisa lang si Jessa at binugbog ng mga bodyguards niya. Talagang pagtatakpan mo, Liam, ang asawa mo? Nakapag-asawa ka na pala, Liam. Pero hindi ako magpapadalos-dalos. Kailangan ng lahat ay malinaw at makatarungan. Hindi, Lola. Kailangan yung parusahan ng probinsyana na yan. Lavinia, hindi ka pa rin marunong rumespeto sa isang tao. Hindi mo kailangang banggitin kung saan man siya nagmula. Bakit po kayo sa akin nagagalit, Lola? Ako po yung apo niyo. Ako ang may-ari ng Ching Group. Kaya kung hindi ka pa mananahimik dyan, hindi ko hayaang mapunta sa padalos-dalos at walang katarungan ng company. Nabilog na lang ang mga mata ni Lavinia dahil sa galit ng lola nito. Lumapit si Madam Ching kay Jessa. Madam Ching, hindi ko magagawang mandaya. Nag-aral ako na mabuti para dito. Sa katunayan nga, ako yung pinagkaisahan nila. Ibang test paper po yung binigay nila sa akin. Malayo sa natutunan ko sa homeschooling. Perfect din po ako sa mock exam. Pero yung mga nandun ay wala sa exam. Eh paano nangyari yon? Patingin ng test paper. Biglang kinabahan ng instructor at nanginginig na lumapit kay Madam Ching. Madam Ching, nagkakamali po siya. Tamang binigay naming test paper. Mahina lang talagang utak niya, kaya nagdadahilan. Oo nga, Lola. 2 dekada ng instructor na yan at imposibleng i-frame niyang estudyante niya. Hindi mahinang utak ko. Sa katunayan, kahit iba yung exam ay natapos ko yon. Pinulot ni Liam ang test paper ni Jessa sa sahig at inabot kay Madam Ching. Ito po yung test paper ni Jessa, Madam. Nalaki ang mata ni Madam Ching nang bulat-latin niya ang test paper ni Jessa. Nagulat siya sa mga tanong, pero mas nagulat siya sa sagot ni Jessa. Paano nangyari to? Iba nga yung tanong at wala pang nakakasagot nito. Sabi ko sa iyo, Lola, bobo yung probinsyana na yan, kaya dapat hindi niyo yan pinagtatanggol. Hindi na nakapagpigil si Madam Ching at sinampal si Lavinia. Sino may sabi na ganitong exam ang ibigay niyo? Biglang napaluhod ang mga instructor. Madam Ching, patawarin niyo po kami. Mr. Montenegro, mali po kami. Akala namin ay ordinaryong tao lang si Miss Jessa. Inutusan lang po kami ni Miss Lavinia at binayaran para bumagsak si Miss Jessa. Mga hangal! Sigaw ni Lavinia. Lavinia, umasa pa akong magbabago ka. Ibinigay ko lahat sa'yo. Bakit naging ganito ka kasama? Lola, inagaw lang po sa akin ni Jessa si Liam. Kaya napilitan akong gawin to. Lasa ng inggit sa pagmamahal niya. Ayan ang dahilan kung bakit iniwan ako ng aking anak. Tinanggap ko kayo ng nanay mo dahil umaasa akong magbabago kayo kahit ayaw sa inyo ng anak ko. Masyado akong naging mabait. Madam, ito po yung kuha ng CCTV. Nasaksihan ng lahat ang pagpapahirap na ginawa kay Jessa. Aambahan santukin ni Liam si Lavinia nang pigilan ito ni Madam Ching at Jessa. Hindi mo na kailangan gawin yan, Liam. Ako nang bahala sa batang ito. Ipakulong niyo si Lavinia at tanggalan ng shares sa company. Palayasin din ang ina niya. Masusunod po. Dinakip si Lavinia at nagwawala pa rin ito. Lola, huwag niyo po sa akin gawin to, please. Apo niyo po ako, Lola!
Lumapit si Madam Ching kay Jessa. Jessa, Liam, patawarin niyo ako sa ginawa ni Lavinia. Sadyang gano'n na yon simula pagkabata. Siya nga pala, Jessa. Ang talino mo. Nakita ko mga sagot mo at walang mali. Bihira lang maka-perfect nito. Maliban na lang sa isang tao. Sa anak ko. Nalungkot bigla si Madam Ching. Tinuro lang po ng tatay ko. Tatay? Sinong tatay mo? Hindi na nasagot ni Jessa ang tanong ni Madam Ching nang bigla itong mawala ng malay. Itinakbo agad siya sa ospital. Ngunit nang buhatin to ni Liam, ay lumitaw ang jade pendant na nasa leg ni Jessa. Ang pendant na yon! Nang mabalitaan ng ama niya ang sinapit ni Jessa, ay hindi ito nagdalawang isip na galawin lahat ng ipon para lumuwas sa syudad. Nagmamadali ito at nag-aalala. Nurse, saan po rito ang room ni Jessa Ching? Kaano-ano niyo po kayo? Ako ang tatay niya. Itinuro ng nurse ang room ni Jessa. Nang makita ito ni Jericho, ay mabilis na tumakbo ito at pumasok. Pagbukas ni Jericho ng pinto ay maraming tao. Ngunit ang una niyang hinanap ay ang anak niya. Nakasandal na ito at gising na. Mabilis na lumapit si Jericho kay Jessa. Jessa, anak ko, buti gising ka na. Ano nangyari sa'yo? May umapi ba sa'yo? Tay, nandito ka. Sa unang pagkakataon ay muling naramdaman ni Jessa ang yakap ng ama. Umiyak ito na para bang batang paslit. Tay, miss na ho kita. Ano pong ginagawa niyo rito? Hagulgol ni Jessa. Nabalitaan kong na-hospital ka. Ayos ka na ba? May masakit ba sa'yo? Sino may gawa? Bakit kailangang pati ko ay apihin? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Jericho sa anak. Ma'am, sir, may balita po ako. Kumusta po si Jessa? Mabuti naman po lagay niya dahil sa pananakit sa kanya at stress ay hindi niya nakayanan. May mga injury siya pero hindi malalat, salamat sa Diyos. Hindi naapektuhan ang baby na dinadala niya. Baby? Opo, buntis po si Miss Jessa at magiging mami na siya. Hindi lang isa kundi 3 sanggola. Triplets? Liam, buntis ako? Paano, Jessa? Wala kang nabanggit sa akin. Papa? Papa? Gulat nitong tanong. Opo. Mahabang paliwanagan po pero kasal na kami ng anak nyo. At handa ko po siyang panagutan. Jessa, bakit hindi mo sinabi? Kung buhay pang nanay Leia mo'y paniguradong maiinis sa'yo yun. Leia? Tanong ni Madam Ching sa nakatalikod na si Jericho. Unti-unting humarap si Jericho kay Madam Ching. Oo, si Leia ang asawa ko. Hindi na natapos si Jericho ang sasabihin nang makita niya kung sinong nasa harapan niya. Jericho. Mama? Tay, magkakilala kayo ni Madam Ching? Dahan-dahan lumapit si Madam Ching kay Jessa at mabilis itong hinagkan. Ikaw ang apo ko. Ikaw nga apo. Natulala na lamang si Jessa at napatingin sa kanyang tatay. Ngumiti ang tatay niya at tumango sabay punas ng luha. Matagal kong hinanap ang tatay mo. Matagal ko na kayong gustong makasama. Lola, totoo po ba? Humawak sa pisngi ni Jess ang kanyang lola. Umiiyak habang tumatango. Lola! Mabilis na niyakap ulit ni Jessa si Madam Ching. Lumapit din si Jericho at nagyakap ang lahat. Umiiyak po ba kayo, sir? Tanong ni Andrew kay Liam. Masaya lang ako. Sa wakas ay nahanap ni Jess ang lola niya. Ang iyakan ay napalitan ng katahimikan nang pumasok ang bodyguard ni Madam Ching. Madam, sorry po, pero may balitang nakarating. Inabot ito sa matandang papel. Hay, panira ka sa moment namin ng anak at apo ko. Ano ba yan? Nang tignan nila ay lahat sila'y nagulat. Nakapasa at top 1 si Jessa sa entrance exam. Talaga, anak? Sabi ko na nga ba manang-mana ka sa akin? Talaga po? Ay kahit hindi naman makapasang apo ko dyan, siya pa rin naman ang magiging presidente ng Ching Group. Responsibilidad agad, ma. Pero paano ka nakapag-exam, Jessa? Tumingin si Jessa kay Liam at sa lola ni Liam na si Madam Old Lady. Dahil po sa kanila, sa sawat biyanan ko, sila po yung naging daan para maisakatuparan ng lahat ng ito. Salamat sa inyo at sa pag-aalaga sa anak ko habang wala kami. Ikaw, Liam, tanggap na tanggap kita. Salamat balae. Para kay Jess sa balae.
Masaya at nagtawanan ng lahat. 10 years later. Grabe, ang dedicated talaga ng anak kong presidente. Sobrang laki ng tinas ng kita ng group kumpara sa nakaraang dekada. Ginagawa ko lang po ito para sa inyo ni na Lola, Papa. 10 taon na pero hindi pa rin ako makapaniwala. Salamat anak. Mommy, Lolo! Mabilis na nagtakbuhan ang mga anak ni Jessa papunta sa kanya. Lumuhod si Jessa at sinalubong ito. Anong ginagawa niyo rito? Asan ang daddy niyo? Hinahanap mo ko agad, darling. Inabot ni Liam ang bulaklak kay Jessa. Kumindat si Jericho kay Liam at ngumiti. Mommy, magdisila na po tayo, please. Hinihila ng triplet si Jessa. Oo na, pero kissi muna ako isa-isa. Hinalikan ng mga bata si Jessa. Ako, Ngumiti si Jessa kay Liam. Siyempre, pwede bang wala ang mahal kong asawa? Pagkahalik ni Liam ay binuhat niya si Jessa at agad naman silang tinutulak ng triplets para makalabas na. Tay, ikaw na munang bahala sa company ha? Sambit ni Jessa. Sige anak. Gusto ko na rin pala ng apong babae. Pahabol nito sabay tawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!